For today's video, gagawa po tayo ng sauce ng ating bechamel. Flour po yan, 3 spoon flour. And then, nilalagyan po natin ng butter. Ang hirap matanggal, ang dikit. Tsaka 1 punjal milk powder. At tsaka, iba na napupunta ng camera. At saka black pepper powder. At saka nilagyan po natin ng asin. Yan lang po ang sauce ng ating bechamel. At lusawin po natin yan. At maglalaga po tayo ng ating macaroni. Iba po yung ginigisang macaroni. Ibang klaseng luto yun pagka igigisa yung pasta naman yun. At ito po ay bechamel. Yan na po yung ating sauce ng bechamel. Halu-haluin po natin ang halu-haluin hanggang lumapot. Ilagyan ko po yan ng cheese pack. Hindi ko na po yan nabidyuhan. Lagyan po natin ng cheese pack yan para masarap po yan. At saka tikman din natin pagka tama na po yung ating panlasa. Kung kulang pa, lagyan po natin ng asin. Ayan, nagagayat na po ako ng sibuyas para igigisa na po natin yung ating grounded meat. At saka lagyan po natin ng konti na bell pepper grain para masarap din po yan. May pang din siya, may food color din na konti. Tsaka sasarap po, magandang tignan. At saka yan, nilagyan na po natin ng cheese yung ating macaroni para po fluffy, hindi po siya madikit. Pagka fluffy yan, yan, igigisa na po natin yung ating grounded meat. At lagyan ng cinnamon powder para mabango po siya. Yan, cinnamon powder lang po ang nilagay ko dyan. At saka black pepper. At saka panlasa, seasoning, Maggi. Hindi na ko po nilagyan ng mga baharat yan kasi maamoy pagkalalagyan ng baharat. Kunti lang yung nilagay ko dyan na cumin. Cumin lang yun na konti. Tsaka konting kasbara. Ganyan lang po ang aking ricado sa giniling para sa bechamel. At lagyan natin ng cooking cream para fluffy. Tinuro sa akin yan ng kasama ko dito. Kasi dati hindi ko yan nilalagyan. Basta ganyan lang giniling. Ayan, nilagyan natin ng konting, yung una na cooking cream with masala yun. Yung pangalawa na nilagay ko, plain lang yun. Para hindi siya masyadong maamoy. Kasi pagka maraming masala, maamoy po. Ayan, fluffy na po siya. Ang sarap-sarap. Yummy, yummy. Nag-request po kasi yung alaga ko na galing Riyadh. Sabi niya, nag-voice message yung madam ko kasi nagpapagawa daw siya ng bechamel macaroni. Yan po ang ating macaroni bechamel. Hinalo ko na po yung karne dyan. At saka dinagdagan ko po ng cheese para masyado po siyang fluffy. Fluffy na fluffy po siya. Pagka kakainin mo po siya, basta hindi siya tuyo. Kasi pagka kulang sa sauce, tuyo siya. Yung hindi siya masarap na kainin yan pagka kinakain mo fluffy. Ayan, isinalin na po natin sa siniya ang ating macaroni para lagyan na po ng ating sauce. Ang pinapantay-pantay ko lang yan. Ilan lang yan silang kakain. Tapos may tira dinala ni alaga ko dyan. Ayan, pantay-pantayan lang. Yung dating ginagawa ko, yung karne, hindi ko po siya hinahalo sa macaroni. Nilalagay ko po siya sa gitna. Parang may layer siya. Ngayon, hinalo ko na po dyan sa macaroni para mas lalong masarap yung ating bechamel. Ayan na po. Ilagay na natin po yung ating sauce sa ibabaw. Yung ginawa natin na bechamel niya, na sauce niya, pang-topping sa ibabaw. Ilalagay na po natin. Hinalo-halo ko muna kasi iniwan ko doon parang yung sa ibabaw ba nagbuo-buo. Ayan, ang sarap, yummy. Madali lang gawin yan, basic lang. Pag nasa Pinas ako, gagawa ako ng mga ganyan. Walang problemang gumawa kasi pag may pera ka, may pambili ka ng mga ricado. Kaya lang sa Pilipinas kasi ang mahal-mahal ng bilihin. Hindi gaya dito na
mura lang ang mga bilihin. Sa Pilipinas ang mahal, sobrang mahal ang bilihin sa Pilipinas. Paano na tayo makakatikim ng masasarap na pagkain? Ipatikim natin sa pamilya natin kung wala tayong sapat na pera. Gustong gusto kong ipatikim yung mga niluluto ko dito sa mga family ko. Ayan, tsaka lagyan na po natin ng mozzarella cheese sa ibabaw. Yummy. Yan, marami pong mozzarella ang ilalagay dyan para mas lalo po siyang masarap. At saka ilagay na po natin siya sa oven. Mahina lang yung apoy niya para hindi po siya mabigla at hindi po malusaw yung mozzarella sa ibabaw. Ayan siya. Pero yung oven namin may sira na, mahina na siya talaga. Ayan, naka full siya 250 at saka nasa taas. Kanina ko pa yan binuksan nung hindi ko pa sinalang yan, binuksan ko na para mainitan na. Mahina talaga yung apoy niya, may sira na yung oven. Ayan na siya, ang ganda, light brown lang, ang ganda ng pagkaluto. Thank you for watching. Bye bye. Please follow for more. Subscribe my YouTube channel also. Thank you. Yummy, yummy.